So, ang una namin gagawin is ang bayonet. So, hati lang natin sa gitna, tapos hati ulit, tapos hati lang natin ng medyo numipis naman to. Yung katamtaman lang, hindi makapal, hindi manipis. Sakto lang. So, ayan. Hahatiin natin ng pahaba. Yan. Tapos, ayan na po siya ang final look niya. So, ayan na yung mga nagawa nating bayonet. So, kasunod is, ang gagawin natin is jardiniere. So, yan, hahatiin lang natin. Tapos, hatiin natin sa apat. So, ayan na. So, yan naman yung parang large na siya. Large size na. So, yan. So, yung bayonet na ginawa natin is papanipisin lang natin yun para makagawa tayo ng jillian. So, ayan. Hahatiin natin ng paninipis. Ganyan. So, ayan. Nakakagawa na tayo ng jillian nan. Ganyan lang siya kaninipis, guys. So, ayan ang final look ng ating jillian. So, ang kasunod naman ay ang tinatawag na slicing. So, yan, hahatiin lang natin yan ng ganyan. Hindi rin manipis, hindi rin makapal. So, sakto lang. So, ayan, ganyan lang kakapal yung ating in-slice. So, ayan na, slicing na siya. So, ang next naman is sa ginawa nating jardiniere. So, gagawin naman nating matignon. So, ayan na ang ating matignon. So, kasunod, yung ating ginawang slicing is gagawin lang natin paisan. So, ang paisan is merong cut na 1/2, 1/2, and 1/8. So, ayan, kakat lang natin ng ganyan. Then, ayan na, paisan na siya. So, ang ginawa naman nating jillian is gagawin nating brunoise. So, yan, gaganyanin lang natin yan. Tapos, yun na, brunoise na yan. So, ayan ang final look. So, next, ang ginawa nating bâtonnet is gagawin naman nating dicing. So, ayan ang ating dicing. So, next, kuha lang tayo ng panibagong carrots, tapos pantayin lang ulit natin yan, tapos gagawa na tayo ng masedwa. So, ayan, may 1/4 inches measuring lang yan. So, ayan na, may masedwa na tayo. Then, sa slicing ulit is gagawa ulit tayo ng course. So, yan, ganyan lang ang paggagayat nan. So, yan, course na yan, ganyan lang. Ito na ang ating course. So, ang next natin gagawin is ang tournée. So, ganyan, ang gagawin natin is malalim sa ilalim, tapos pag nasa gitna na ng part ng carrots is bababawan na natin, tapos biglang lalim ulit para maghugis curve siya. Tapos, 7 edges dapat meron ang magagawa natin. So, yan. So, ayan na ang ating tournée. Yan, sa panibagong carrots is gagawa naman tayo ng mirepoix. So, ayan, slice lang natin ng mga paganyan. So, mas better is mas marami. So, dahil ubos na ang aking carrots, so, kukunti na lang. So, dahil wala akong white onion, so red onion na lang ang ginamit ko. And wala din po ako nabilhan ng celery, kaya yung dalawa na lang. Pero dapat talaga is merong, ang ano dyan is carrots, white onion, at saka celery. Yan. Ganyan. Dapat 3 colors yan. 3 combination of colors ang mirepoix. Yan, ganyan. So, ayan, maglalagay lang tayo ng kaldero sa pan, tapos ilalagay natin yung buto ng karne, tapos yung may laman din. Tapos lalagyan natin ng 2 baso ng tubig. Tapos, ang heat lang natin is medium heat lamang. So, yan. Then, after nan, antayin lang natin kumulo. Yan, pag kumulo na is hahanguin natin yan. Then, sasalain natin para mahiwalay yung solid and liquid na para isasalo natin sa ating gagawing mga sauces. Ayan ang stock natin. So, sa una, sa isang mainit na pan is maglagay lang tayo ng mantika, and lagay tayo ng all-purpose cream. Then, haluin lang natin to hanggang sa maging color brown na siya. Yan. Then, after nan is lalagay na natin yung ating stock na niluto kanina. Then, yan.
Ilalagay lang natin, tapos gradually lang para hindi siya mamumuo ng sobra. Tapos yan, yung mga bubo na nakikita nyo is kailangan is ma-dissolve natin yan. So yan, ganyan lang. So yan, halu-haluin lang natin. So ang heat lang po nan dapat ay low heat lang para hindi siya madaling masunog at hindi magiging kati. Yan. So lulutuin lang po natin yan hanggang sa medyo lumapot na po siya and maging okay na. So yan, lalagyan din po natin yan ng mga pampalasa like salt and pepper. Yan. So, ang next na sauce is bechamel sauce. So, una, ganun ulit, maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng mantika and flour. So, halo lang ulit hanggang sa maging color brown na yung mixture. Then, after nun, isalagay natin yung milk. Yan, tas haluin lang natin. Tas yan, halo lang ng halo. Then, after nun is antayin lang natin na lumapot na siya at matunaw lahat ng mga lumps or buo-buo na nakikita natin. So, yan. Kapag nagustuhan nyo na yung lapot niya, pwede nyo na siyang hanguin. Yan. Ganyan lang. Halo lang ng halo. Yan. O, nakikita nyo wala ng lumps. O, ayan. Our bechamel sauce. So, ang kasunod naman natin is pag-noodle sauce. So, una, lalagay tayo ng 2 tablespoon ng mantika, tapos 2 tablespoon ng harina. So, hahaluin lang ulit natin yan, hanggang sa maging color brown na ulit yan. Then, after nan, is, yan, lalagyan na natin yung ating white stock. So, actually, dapat brown stock, kaso, dahil nasa tipid version tayo, kasi solo lang tayo at walang ka-member, so, yan, white stock na lang din ang ginamit natin. Then, nakalimutan ko igisa muna yung sibuyas, kaya napahuli. Then, after nan, maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng ketchup at mga salt and pepper to taste. Yan, tapos hahaluin lang ulit natin. Yan, ganyan lang yan. Halo lang ng halo. Hanggang sa mawala yung mga lump. So, yan, nagkulangan pa ako sa color niya. So, naglagay pa ulit ako ng 1 tablespoon ng ketchup. So, yan. Ang next naman is ang tomato sauce. So, maggisa lang tayo ng bawang sibuyas, then ilagay natin yung ating binalatang kamatis. So, yan, dudurugin lang natin yan dyan. Hanggang sa madurog siya. Yan. Durog lang ng durog. Kasi kailangan maging paste siya. Yan, durog lang natin yan ng durog. So, pag okay na sa atin yung pagkadurog niya, is maglagay na tayo ng ketchup. Yan, 1 tablespoon. 2 tablespoon pala, 2 tablespoon ng ketchup. Yan. So, hindi pa ako nakontento. So, yan. Durog ko pa ulit. Kasi para siyang may bubo pa. So, tapos yan, nilagyan ko ng salt and pepper to taste. Yan. So, actually, kukunti yung kamatis na ginawa ko, kaya kukunti lang din yan. So, ayan ang ating tomato sauce. So, ang palima naman natin is hollandaise sauce. So, magpakulo lang tayo ng tubig. Then, after nun is hanguin natin. Lagay natin yung tubig dyan. Tapos, kuha tayo ng metal din or mixing bowl. Tapos, lagay natin yung egg yolk. Then, yung calamansi. Then, mix lang natin. Yan. And, tapos na.